What's up guys? Kumusta? So ngayon, gagawa tayo ng artwork, painting about sa aking sarili. So we need a paintbrush, right? And set of poster colors. Oslo paper and tape, kahit anong tape, and ruler. Lapis na rin as well. So ito ako, no? Haggard ko tingnan dyan, pero ayan, kumuha na ako ng Oslo paper. Binili ko siya, yung Oslo paper, for like 50 pesos. Mahal kasi gusto natin yung good quality na papel, no? Para hindi masira ang ating artwork. So ito ang gagawin natin sa ating ruler. Bale, boborderan natin siya. Ayan, then hahatiin natin sa apat. Since collage nga siya, ganun ang gagawin natin. And ayan, as you can see guys, divided na ang ating artwork into 4 pieces, no? Bale, apat ang ating gagawin na different distinct styles ng artwork. And lahat yan ay abstract. So ayan, no, nandito na tayo sa ating workplace. Ayan, work table. Ngayon, gagawin ko, kumuha ko ng tape dyan. Ayan, as you can see guys. And ididikit natin siya sa papel. Pero since malakas na ang kapit ng tape sa papel, ginawa natin dyan is nilagay natin yung tape yung paulit-ulit sa kahit saan. Kahit sa damit or yung pwedeng pagkakapitan ng tape para mawala yung kapit ng tape. Kasi syempre, practical lang tayo. Gusto natin yung gumastos ng maliit lang. Kaya also binili natin, hindi na tayo bumili ng canvas para, ayun nga, maging tipid, no? Kaya, solusyon dyan ay maging practical. Ayan, dinidikit ko na yung tape sa gilid-gilid para maiwasan natin yung dumi na pwedeng humawa kasi basa yung poster color. Of course, kapag basa naman, kapag ganyan, walang magko-cover up ng border natin. Kaya tape ang ginamit natin. Ayan, tinip ko na lang din yung huli para dire-diretso tayo, no? So ayan, nag-start na akong i-tape yung first side, yung first quadrant ba, ganyan. Tinip na natin siya para mapagsimula na tayong mag-paint ng ating base or yung pagsisimula, pundasyon ng ating gagawin na abstract expressionism artwork. Ayan, tinip ko lang yan, as well as yung ibaba. Ayan, makikita nyo naman. So yun, namili ako ng paintbrush dyan. Binidyoan ko lang for documentary. And ayan yung napili ko. Manipis lang, sakto lang para sa pagpipainting, no? Pero ayan, iba ang gamit ko dyan kasi mas mabilis makakapit ng paint. Ayan, kumuha na ako ng violet paint dyan, poster color, and ayan, start na akong mag-paint ng base sa ating unang artwork. Ayan. Bale, yan ay technically connected lang sa isa, no? Ayan, ginagawan ko lang ng base. Pero outcome yan guys is isa lang, no? Dahil yan, pinatuyo ko na. After matuyo yung base, nagsimulan na akong color ng itim for design. Ayan, nakikita nyo yun guys kapag finish na ang ating artwork. Connected siya sa isa't isa, pero abstract pa rin siya. Nakikita nyo yung kukwento ko sa inyo yung backstory. Ayan, ito binibidyoan ko yung sarili ko kasi
Ngayon ko lang na-realize na pwede pala dikit sa mukha yung tape para lalong hindi kumapit kasi nga malangis yung mukha natin, no? So ayan, ginawa ko na rin yung tinape ko na siya, no? Then pinaint ko na rin yung base. Ayan, then hintay ko na lang din matuyo. So ang story pala nito guys, bakit ko siya ginawa is because ang title talaga nito ay A Painting of an Inner Child. Ibig sabihin, yung inner child ko, dati talaga nung bata ako, gusto ko talaga mag-painting guys. Pero I never had the resources or anything na makapag-paint, no? Wala akong kakayahan nung bata ako na mag-paint. So ayun, na isip-isip ko lang na why do it today? Na karoon ako ng courage to heal my inner child, na matuto ako mag-painting. And ayun, kaya ganito ang painting ko kasi I just want it the way how I wanted it to be. Yung gusto ng aking inner child. So I am expressing my feelings here, kaya ko siya na-consider as an abstract expressionism. And guys, no? So ayan, na-color na natin yung base dyan and nag-color tayo ng white. Ayan guys, papansin nyo ba guys, connected naman siya sa isa't isa. Ayan. Ayan, no, nakita nyo guys. So if i-analyze natin yung artwork ko, makita natin yung main point, subject matter ng ating painting. Kita natin dyan may parang asteroid na halo-halo ang kulay sa gitna. Makita natin dyan once na tapos na yung painting. Ayan, kinokoloran ko na ng pula. And ayun, no? And present na present naman yung ating distinct colors. Then makita natin yung balance and proportion sa ating artwork, no? So yun, kinukoloran ko na. Then tatanggalin natin yung tape. Then finishing touches tayo kasi di pa tuyo, tapos na sira natin, no? Then ayan, linisin na lang ulit natin yung brushes. Yan. So yan. And here's the final product ng ating collage abstract expressionism, no? Dinikit ko siya sa pader guys, for display. And that's pretty much it guys, and thank you for watching.